So magandang gabi po sa ating lahat and I'm back. Andito na naman po ako upang maghatid sa inyo ng isang maikling pagninilay sa salita ng Diyos ngayong darating na linggo, ang ika-15 ng Oktubre, ang ika-28 linggo sa karaniwang panahon, Year A. At ang pamagat po ng ating gospel ay ang talinghaga tungkol sa kasalan. Alright. Isang batang babaeng nagngangalang Ellen Organ ang binansagang Nelly of Huligahan dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at karunungan at ang kanyang malamartir ng pagpasan sa sakit at hirap na dala ng kanyang karamdaman. Lahat ng ito ay kanyang naabot sa murang edad na 4 na taon. Panoorin natin ang isang maikling video tungkol dito. This is little Nelly of Holy God. Little Nelly was a small girl from Cork, Ireland, who suffered pain 24/7. She had tuberculosis, a curved spine, and parts of her jaw were broken and even rotting. All she ever knew most of her life was pain. Even though she was sick, she still used to pray fervently to Jesus and also tell her nurses about Jesus and the Holy Mother. A nurse asked her if she had met Holy God. She answered, "I'm not good enough yet." She was soon moved to a convent because Nelly's family could no longer give her the care she needed. Nelly loved the Holy Eucharist deeply. She would ask the sisters to kiss her when they were coming back from communion so she could share their Holy Communion. She desperately wanted to receive her first communion. But the rule of the church was a minimum age of 12. Nelly was only 3. Nelly spoke of visions she was having of Holy God as a child and the Blessed Mother standing nearby. Her faith was so pronounced that the bishop agreed, since she was close to death, to confirm her. She received her confirmation on October 8, 1907. Then, on December 6, 1907, after considering all the facts, the local bishop, in consultation with the priests, allowed Nelly Organ to receive her first Holy Communion. Nelly Organ died on February 2, 1908. Nelly's story spread throughout Europe and reached the Vatican. It was presented to Pope Pius X. It was providential because the Holy Father had been looking for a reason to lower the age of receiving First Communion to the age of 7, but was not sure about doing it. When Pius X read the documents about little Nelly of Holy God, he took this as a sign to lower the age. The Pope promulgated a decree, changing the age of receiving First Holy Communion from 12 years old to age 7. Little Nelly is on her way to sainthood, but she needs our help. So please share this post and make her known. Alright. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay si Ellen Organ, or mas kilala sa pangalang Nelly of Holy God. Siya ay pinanganak noong ika-24 ng Agosto taong 1903. Mula noong 2 taon pa lamang siya, nakitaan na siya ng angking karunungan at pananampalataya na hindi karaniwan sa mga batang may murang edad. Habang hawak ng ang kamay ng amang si William Organ habang nangungumunyon ito, madalas na pinag-uusapan ni Nelly na nakikita niya ang Holy God o ang banal na Diyos. So, batang-bata pa lang si Nelly, nakikita na niya yung Diyos. Even before siguro she was able to speak, before she was able to learn how to read. Noong 1906, nagkasakit ang kanyang inang si Mary Organ ng tuberculosis at pumanaw nung sumunod na taon. Madalas kasama nito si Nelly na di nagtagal ay nakitaan din ng sakit na ito. So nahawa si Nelly sa kanyang nanay. Dahil sa kahirapan nila, pinagkatiwala ng kanilang ama ang kanyang mga anak sa mga madre at brother. Si Tomas, 9 na taong gulang, ang pinakamatanda, ang eldest sa kanila, ay pinagkatiwala sa mga Lasal Brothers. Kilala natin ang mga Lasal Brothers rin napapatakbo ng De La Salle University at ang ibang mga schools na under ng De La Salle educational system. Ang kanyang kapatid, ang pangalawa na si David naman,
ay pinagkatiwala sa mga Sisters of Mercy. Ang dalawang nakababatang mga babae, si Nelly at ang kanyang kapatid, ay pinagkatiwala sa mga Good Shepherd Sisters sa Cork City. Sa Pilipinas, kilala ang mga Good Shepherd Sisters sa kanilang ube jam sa Baguio. I'm sure alam niyo yan, no? Sila yung mga, may house din sila sa Tagaytay at doon sa Baguio. Pagdating nila noong May 11, 1907, hindi nagtagal bago nalaman ng mga madre ang malubhang sakit ni Nelly. Crooked o baluktot ang kanyang spine at balubha na rin ang kanyang tuberculosis. Dinagdag na nung video na medyo bulok na yung kanyang jaw. Pilit niyang tiniis at tinagong matinding sakit na tahimik niyang pinasan. Imagine, maliit na bata lamang pero kinaya niyang dalhin ang lahat ng sakit na ito. Dahil sa lubha ng kanyang kalagayan, wala na ibang magawa ang mga madre kundi subukang bawasan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman nung panahong iyon. So, palliative care na lang ang ginagawa nila para sa kanya. Sa kabila ng sakit at hirap na pinagdaanan, patuloy na pinakita ni Nelly ang kanyang pagmamahal sa Diyos at debosyon sa banal na Eucharistia na noon pa man ay gusto na niyang matanggap. At narinig din natin sa video na dahil sa kanyang lubos na pagnanais na matanggap ito, pinakikiusapan niya na mahalikan siya ng mga madre matapos nilang makapagsimba at makatanggap ng komunyon. Interesting, no? Hinihingi niya na sana ay bagyan siya ng kiss, Eucharistic kiss, kumbaga. Dahil sa pagiging mature ng kanyang pananampalataya at angking karunungan na lingid sa kanyang murang edad, pinagpa siya ng obispo na bigyan siya ng kumpil at first communion bago siya pumanaw noong ika-2 ng Pebrero taong 1908. 4 na taon pa lamang siya noon. Kung iisipin natin dito sa Pilipinas, at least ang alam ko, kumpil normally binibigay yan pag grade 7, nasa 13 years old or 12 years old. Ang first communion naman ay binibigay sa taong 7 years old, no? Grade 1. But means most of the time binibigay ito grade 2, 8 years old, o di kaya grade 3, 9 years old. So umabot kay Pope Pius X na naging santo, eventually Saint Pius X, ang balita tungkol kay Nelly na siyang nag-undyok sa kanya na ilathala ang utos na binansagang Quam Singulari na naglayong ipababa ang minimum age requirement para sa First Holy Communion mula 12 years old to 7 years old. So imagine natin kailangan pa maging 12 years old dati bago makatanggap ng First Holy Communion. Pero dahil sa kay Nelly, basically siya ang naging trigger kung bakit ginawa ng Pope na pababain yung minimum age para sa First Holy Communion. Naghanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Habang tayo ay na-inspire sa buhay at naging karanasan ni Nelly, nakapanlulumong isipin na marami ng mga Katoliko ang hindi nagsisimba o di kaya nananampalataya sa tunay na presensya ng Diyos na nasa banal na Eucharistia. Sadly, or nakakalungkot isipin, 38% lamang ang dumadalo sa misa linggo-linggo ayon sa SWS survey na ginawa ngayong taon lang. Isipin natin tapos ng pandemya, ngunit 38% lamang ang nagsisimba linggo-linggo. Sa aking karanasan bilang isang pari, ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapagsimba ang mga kabataan ay dahil sa pagiging busy ng mga magulang. Ang feeling ko tuloy, imbis na mga bata, ang magulang ang dapat sanang pupunta at mangumpisal sa kasalanang hindi nagsisimba. Kasi ang mga bata, nagdedepende lang naman yan sa kung ano man ang desisyon ng mga parents. In fact, hindi pinagkakaila ng simbahan na kailangan ang influence ng parents sa pagpapalaki ng mga kabataan, especially sa kanilang pananampalataya. Na kung hindi napapag-usapan ang pananampalataya,
at hindi na bibigyan ng priority sa bahay o sa pamilya ang pananampalataya, malaki ang impact nito, no? Sa totoo lang, no, ako ay nandito sa school. Mahirap na magturo ng religion o ng pananampalataya kung sa mismong pamilya hindi ito sinasabuhay at hindi ito pinapakita ng mga magulang. There is no substitute to parental guidance. Kahit anong gawin namin sa school na pagtuturo ng pananampalataya, kung hindi ito sinasabuhay sa pamilya, maliit lamang ang impact nito at hindi lasting. Samantalang bumababa ang ating mass attendance bilang mga Katoliko, lumabas sa survey noong taong 2021 sa kasagsagan ng pandemya na 70% ang sumasamba sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, habang 61% naman sa mga Kristiyanong kasapi ng ibang mga sekta ang regular na nagsasamba. Ang mga Katoliko naman ay 41% na mas bumaba pa ngayong taon kaysa nung kalagitan ng pandemya. Imagine ninyo, 2021, 41% ang nagsisimba. Pandemya yun ha. Ngayon, 38% na lang ang nagsisimba. Hindi kaya medyo alarming ito? Sa aking palagay, para bang mas naging devout pa at mas nag-e-effort ang ating mga kapatid sa ibang mga sekta kesa sa ating mga Katoliko. Siguro something na kailangan nating pagnilayan at pagdasalan siguro. We need to pray for this and to think hard and seriously about it. Sabi nga ng ating ebanghelyo ngayon, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Di natin pwedeng ipagkaila na may mga taong sa ating paningin ay mas makasalanan at taliwas ang buhay na tinatahak sa utos ng Diyos, na ngayon, ay mas naging matatag at buhay ang pananampalataya. Siguro dati, alam natin na makasalanan sila, they went away from God, alam natin kung anong klaseng buhay nila dati, pero ngayon, mas matatag pa at mas buhay pa ang pananampalataya nila kesa sa atin. Habang tayo ay naging abala sa pagmamarites tungkol sa buhay ng mga may buhay, mas lumalapit ang ibang mga tao sa Diyos at patuloy ang pag-unlad ng kanilang pananampalataya at pamumuhay. Baka dumating ang panahon na tayo naman ang malihis ang daan at malunod sa problema o di kaya malulog sa kung anong bisyo. Tinatawag tayo ng Diyos ngayon na maging handa sa pagtugon sa masidhing tawag ng paghahari ng Diyos. Isang tawag na paulit-ulit na humihingi ng tugon, pero darating din ang panahon na tayo ay pananagutin ito dahil sa kakulangan at pagwawalang bahala natin dito. Alam naman natin na ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa isang teritoryo o lugar, kung hindi ito ay tungkol sa hari na may kaharian. At saan na ba naghahari ang Diyos? Sa bawat puso natin. Ang Diyos ba ang naghahari sa puso natin? O puot? O galit? O baka yung pagiging judgmental natin ang mas nananaig sa puso natin? Sino bang naghahari sa puso at isip natin? Sa ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, pinanindigan niya na wala siyang utang na loob sa kanila, sapagkat ang kanilang ambag sa kanyang pera ay baka maging dahilan upang si San Pablo ay magkaroon ng utang na loob sa kanila. Ngunit, sinabi pa rin naman ni San Pablo na ikinagagalak at pinagpapasalamat niya ang kanilang kusang loob na bigay. Kasi kung minsan, naisip natin na sapat ng ating ginagawang trabaho at mabuting gawa para sa Diyos. Pero nalilimutan natin ang isang napaka-importanting utos niya na bigyan natin siya ng panahon sa pagsimba
at pamamahinga sa araw ng linggo. Sa araw na tinakda niya para tayo ay magsimba sa Kanya. Kaya napaka-seryosong bagay nito kasi sa lahat ng mga araw sa linggo, binibigay sa atin ng Diyos na 7 araw, 1 araw lang ang hinihingi niya. At konting panahon sa 1 araw ito, ang hinihingi niya para tayo ay magsimba. Bigyan siya ng panahon kasi syempre maintindihan natin na naghahanap buhay tayo. Pero tandaan natin na hinihingi lang ng Diyos natin ang pera natin at ang effort natin at ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Gusto niya na bigyan natin siya ng panahon na sambahin natin siya. Kung maaalala natin, ang naging dahilan ni Moises upang hingin sa Paraon or sa Pharaoh na sila ay palabasin, no, na sila ay bigyan ng freedom, ay upang sila ay makapagsamba sa Diyos sa lupang kanyang pinangako. Ngayon, binigay na sa atin ang kanyang mga pangako. Nagsisimba ba tayo sa Diyos? Nagsasamba ba tayo sa Kanya? Binibigay ba natin sa Kanya ang panahon na hinihingi niya sa atin? Alam naman natin na binibigay ng Diyos sa atin ang lahat. Pero kaya ba nating ibigay sa Kanya kahit yung 1 oras man lang sa 1 linggo? Para lamang sa Kanya, kasama ng ating buong pamilya o mag-anak. Bilang pagtatapos sa aking maikling sharing ngayong gabi, sana huwag nating kalimutan na wala sa ating estado sa buhay, lawak ng kaalaman at edad, ang kalidad ng ating pagiging kasapi sa paghahari ng Diyos. Ito ay nakikita at mas naisasaboy sa ating pakikiisa sa piging ng ating Panginoon, sa banal na misa at sa gawain ng simbahan na layon ay magkaisa ang lahat ng mga salinlahi sa pagsamba at pagpapahayag ng kanyang mabuting balita at ang pagkakaisa ng lahat sa iisang pananampalataya, iisang binyag, iisang Eukaristiya at iisang Diyos na nabubuhay naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat.